Salamat Sir Rapsters na napakaganda niyong tanong. This is a very interesting question. Sabi niya, Doc, ano po ba ang stand niyo sa bagong news tungkol sa pupu ng pusa na nagdudulot ng sakit? Ano payo niyo sa tulad namin na daily kung maglinis ng pupu? Hindi ko po alam kung ano po yung ibig niyo sabihin dun sa bagong news tungkol sa pupu ng pusa, pero ito po yun, baka yung tinutukoy po ninyo ay yung tungkol sa toxoplasmosis. Toxoplasmosis is caused by a bacteria called Toxoplasma gondii. Yung toxoplasma na yan, hindi po bago yan. Matagal na yan. Nung ako ay college student pa lang sa College of Veterinary Medicine sa UP Los Baños noon, 1990s pa po yun. Pinag-aralan na po namin yan, toxoplasmosis. Ito po ang problema niyan. Kung ikaw ay buntis or nagpaplano na magpabuntis, tapos may pusa ka sa bahay, alam nyo, pwedeng maging cause yan ng pag-abort ng fetus or abnormalities or problema doon sa inyong magiging baby. Kasi yung Toxoplasma gondii, nalilipat po yan from the mother to the fetus. Ngayon, yung Toxoplasma gondii ay kasi yung vector niya or yung buong life cycle ng bacteria nito ay usual na sa pusa. Either yung mga pusang domestic cats or mga wild na mga pusa. Yung Toxoplasma gondii ay mas malala doon sa mga pusa or mas mataas yung probability kapag yung mga pusa ay pinapakain ng mga raw meats. Kaya ayaw ko talaga magpakain ng raw meats kahit sa mga pusa, kahit sa mga aso. Kaya kung kayo may pusa, ang pakain ninyo ay Super Cat Nutrition, guys. SCN. Ayan, available to sa ating Shopee, Lazada, sa TikTok, mga dealers and distributors nationwide. Ayan, Super Cat Nutrition. Product po natin yan. Napakaganda kasi 42% ng protein yan. Yung 42% na yan, walang ganyang cat food na ganyang kataas. And less than 40% protein ay proven by scientific experiments na nagkakos ng pagbaba ng muscle mass. Okay, pwede nyo rin pakain sa mga pusa ninyo yung SDN42. Ayan, SDN42 original or yung beef. Yan, kinakain po ng mga pusa namin. We have Maine Coon cats, we have British long-haired cats, at saka mga pusakal or mga puspin. Ito na lang pakain nyo. Huwag po kayo magpapakain ng raw. Kahit sa mga dogs. Kasi ang daming bacteria niyan. Hindi naman problema minsan sa pusa. Hindi nyo makikita yung problema ng Toxoplasma gondii. Pero pag nailipat sa mga tao na immunosuppressed or immunocompromised, kagaya ng mga bata, mga matatanda, mga may sakit, merong HIV/AIDS, or kung ikaw ay nagpa-organ transplant or nanggaling sa malubhang sakit or nagpa-surgery, mababa yung immune system nyo, mas pwede kayong magkaroon ng sakit dahil sa toxoplasmosis. Toxoplasmosis, iba-iba ang magiging epekto niyan sa isang tao na maapektuhan nito. Pwede ka magkaroon lang ng fever, alam niyo mga general signs, fever, swollen lymph nodes, minsan kung sa lungs yan nag-apekto, parang inuubo ka, respiratory distress, kung naman, pwede maka-apekto rin sa brain. Alam niyo yun, sa mga babies naman ng mga buntis na nagka-toxoplasma, pwedeng yung baby ay ipapanganak na merong alam niyo yun, yung brain fluids na sobra, hydrocephalus, internal organ problems, iba-ibang mga problems sa mga batang maapektuhan nito. Kaya kung ikaw ay buntis, huwag ka muna lumapit sa mga pusa. Kasi sa mga dumi ng pusa yan, makukuha. Or kapag dumumi yung pusa somewhere, tapos ikaw nililinis mo yan, o kaya nahawakan mo yung mga contaminated ng dumi ng pusa, ay problema po yan. Hindi lang sa mga buntis, kundi po nga sa mga immunocompromised. And yun nga, wag na kayo magpakain ng mga raw meats doon sa mga pusa nyo. Raw fish or raw chicken liver, wag na po. Okay, just feed them good quality. This is the best quality cat food or SDN. Yung pang dog food natin, pwede rin sa cats yan. Okay, so yun po yung toxoplasmosis. I read another article about this few days ago. Kaya hula ko na. And yan naman po talaga yung pinakamalaking concern sa pag-aalaga ng mga cats habang buntis ka or habang you're gestating or you're in a pregnant mode. Ayan po, so hopefully ay hindi po kayo maapektuhan yan kasi mahirap po talaga ang toxoplasmosis. Ask your doctor about it if you're
pregnant, tapos meron kayong pusa sa bahay, you can ask your human doctor about it kung medyo kinabahan na kayo dahil sa video na to. But it's a real problem.